Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at pauwi na po tayo galing sa trabaho. 32 degrees. Medyo freezing point pa rin pero medyo pataas na sana nga ay medyo uminit-init na. Talaga naman pong more than 1 month ng below freezing. So, kailangan na talagang above freezing naman para itong mga yelo sa paligid natin ay matunaw-tunaw. Okay, so ano bang ating pag-uusapan ngayon? Ating po pag-usapan itong ayaw ko sana siyang pag-usapan pero alam niyo, this is a good time para ating paalalahanan ng ating mga kababayan tungkol sa malaking pagkakamali na nagawa sa pagboto sa ating mga inilagay natin o iniluklok natin itong mga nakailang taon, di ba? So, tingnan natin ano ba ito sinasabi kong ito. Okay. Etong nagsimula tayo dito sa kila Marcoleta, Dito sa mataas na kapulungan. Kay Carrie Marcoleta, kay Robin Hood Padilla. Ano nangyari? Nagkaroon po sila ng munting debate. Munting debate, napakalaking debate po, Debate debate na nangyari kay Marcoleta laban kay Francis Pangilinan, kung saan itong si Francis Pangilinan ay siyempre pinagtatanggol niya ang mga nangyayari sa paligid na kung saan tinitira ng China itong mga opisyal ng gobyerno natin, right? So, dahil tinitira daw natin ang China, lalo na si Xi Jinping, pwede na nila tayong tirahin. Magsalita sila laban sa atin. Gayong sila po, ang mga China, ay bisita sa ating bansa. Alright. So, nagkaroon po ng calling balitaktakan sa Senado kung saan sa Marcoleta ay kitang-kita mo kahit hindi niya sabihin talaga pong pinagtatanggol niya ang posisyon ng China laban sa Pilipinas, lalo-lalo na po sa West Philippine Sea. Itong sa West Philippine Sea kasi nagsalita po ng ginawa ng karikature nitong si Tariela, ni Commodore Tariela, itong si Xi Jinping, siyempre nagalit po itong ambassador ng China na kadestino sa Pilipinas, So tinira, Tinira ang Pilipinas, tinira na ang si Tariela, pati pati Senado, pati yung mga iba pang taong Pilipino na nagtatanggol sa ating bansa laban sa pagmamalabis ng China. So, makikita nyo po, na ito daw, sabi ni Marcoleta, wala namang sinasummarize ko na po, Ito kung parang ibig niya sabihin. Kailangang i-define ang boundaries ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun, bago daw tayo mag-exert ng effort na talagang panindigan kung alin ang ating teritoryo at ang ating exclusive economic zone. Tingnan niyo yung salitang yun, Galing sa isang mambabatas, galing sa isang abogado, galing sa isang senador, na hindi alam ang kanyang sinasabi. Sa tingin ko, abogado naman siya, dapat naman siguro alam niya. Wala daw boundaries. Hindi po maaaring walang boundaries an exclusive economic zone. Nagsisimula po yan sa Philippine territory, which is the 12 nautical miles from the baseline. You draw a baseline from the outermost base
baseline ng Pilipinas. Ano? And then from there, magkakaroon po ng 200 nautical miles. Yan po ang exclusive economic zone. Simple, di ba? Simple. Right? Hindi mo kailangan maglagay ng bato katulad na sa lupa. Parang yun ang gusto niyang gawin no? Maglagay tayo ng bato. Tanda. Hindi po ganun yun, sir. May mga coordinates na po yan. So sinagot naman siya ni Pangilinan na talaga nagtanggol, medyo nagkakainisan nga yung dalawa. Alright? So, diyan pa lang po makikita natin ang pagkakamali natin. Pagkakamali ng mga Pilipinong naglagay sa posisyon nitong si Marcoleta. Naglagay po kayo ng isang senador na hindi maka-Pilipinas. Obviously, yan po ay mga maka-China. Hindi natin alam kung bakit. Sinuportahan ba sila ng China para maging senador? I don't know. I'm just thinking aloud, Kasi hindi po normal sa isang mambabatas na iniluklok ng karamihan ng mga Pilipino na kumampi laban sa kalaban ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Di ba? Unang pagkakamali yan. Isang ng pagkakamali. Padalawang pagkakamali, itong pagkakaboto nyo. Kay Robin Hood Padilla. Right? Bakit ko sinabing mali? Sus Maria Josep, tingnan nyo naman, nagkakalat na. At saka ngayon, huling meron siyang inamin na ang gusto niyang Senate President ay Maka-Duterte. Maka-Duterte. Yan ang gusto niyang Senate President. Padalawa, ayaw niya ng impeachment kay Vice President Inday Sara. Talaga sinabi niya. So, sa mga salitang yan, ano ang inyo pong naiintindihan? Nasaan ang kanyang tinatawag na loyalty? Loyalty ba sa bayan o loyalty sa mga Duterte? Kayo, sagutin nyo yan. Sa sinabi niyang yon, di ba? Ang gusto daw niya ay Maka-Duterte, ang Senate President, padalwa, ayaw niya ng impeachment kay Sara Duterte. At sinabi niya, Maka-Duterte siya. Yan ang inyong ibinoto. Yan ang ibinoto ninyo sa Senado. Hindi para sa Maka-Pilipinas o Maka-Pilipino, kung hindi para sa Maka-Duterte. Right? At yan pong karamihan ngayon sa mga minority. Diba? Anong gusto ng minority ngayon diyan sa Senado? Gusto nilang palitan ng Senate President. Why? Obviously, obvious naman eh. Bakit? Dahil maglalabas ang Blue Ribbon Committee recommending 3 sitting senator na isampa ang kaso. Sino yun? Si Chis Escudero, Joel Villanueva, at sino pa? Si Estrada. At of course, yan si Revilla, nakakulong na. So, para nga naman hindi ma-file at mabago ang resolusyon ng committee, ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee, palitan natin ang Senate President para hindi ma-file magkaroon ng rekomendasyon for filing cases against these 3 senators, sitting senators. Tingnan nyo naman, Sus Maria Josep, obvious na obvious. Bakit? Bakit papalitan? Sa kainitan ng Blue Ribbon Committee hearings sa flood control scandal. Yan po ay para mapigilan ang pagsasampa
ng kaso ng tatlong laban sa tatlong senador. Diba? Tingnan nyo. Ngayon, hindi ko na alam kung ano pang sasabihin. No? Dahil dapat po tayong mga Pilipino ay mamulat na kailan tayo magsisimula maglagay ng taong mga karapat dapat na ang loyalty ay hindi sa tao o sa sarili nila, kung hindi ang loyalty ay dapat sa Pilipinas at sa ikagaganda ng bansang Pilipino. Diba? It is as simple as that. Medyo simple lang naman, ano? Pero parang ang hirap sundin. Parang ang hirap mangyari. Dahil tayo pong mga botante, karamihan sa ating mga botante, ay tumitingin sa personalidad. Kung sino ang sikat. Diba? Yun lang naman po ang tinitingnan ninyo. Tingnan naman natin kung sino talaga ang makapilipinas. At gagawa ng tama. Marami po tayong Pilipino na gustong mamuno na alam natin na merong magandang kinabukasan ang bansa. Nagbubulag-bulagan lang po tayo. Hindi natin tinitingnan ng tama kasi iba ang ating pamantayan. Mabigyan ka ng ayuda, siya na ang iboboto mo. Utang na loob na yan. Diba? Eh, sa totoo lang naman po, yung mga utang na loob na ibinibigay na inyong kinikilala, eh yan naman po galing din sa inyong pera. Sa kaban ng bayan, labis, kulang pa nga po yan, Sa 10 piso na kinurakot nila, piso ibibigay sa iyo, 9 na piso sa bulsa nila. Tapos kayo, oo, napakabait. Sampalataya kayo sa mga ganyang tao. Anyway, so, hari nawa, unang-una, wag naman po sanang magbago muna uli ang leadership ng Senado. Sana ma-file yung mga kaso na yan. At nang meron pong masampulan talaga, makukulong at makukonvict. Para po pamarisan. Wala nang gumaya sa kanila. Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye.